Senato, pwede ba straightforward answer po? Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yung isang grupo, yung mga organizers, yung mga kabataan sa Bahasa Luneta, ang gusto nila mula sa tuktok from Marcos, Duterte, pati po yung ilan pa na nasa ibaba nila, dapat mapanagot. Sa kabilang banda, yung mga conveners po ng EDSA, may trillion peso march. Oo. Ang meron pong mga ayaw pangalanan sa paparating na November 30 rally. Ganun po ba yon? Tama po bang pagkakaintindi namin? Well, hindi mo kasi pare-pareho. No? I can't really speak for the group na nag-organize sa EDSA, pero maaring within them, maaring meron pang pag-aalinlangan na pangalanan natin itong mga talagang may sala dito. No? Maaring meron ding factor na this is ongoing discussion, no, sa madla, no, na kapag binatikos ba natin ang Pangulo, ay ito ba ay pagkampi o pakinabang nung ikalawang Pangulo ng Vice President? Pag tayo ba ay pumosisyon against Mr. Marcos, ito ba ay endorsement ng Sara Duterte for President? I don't think dapat ganon ang framing. No? Wag nating ilabusawin yung issue, or wag nating hayaang yung takot dun sa paglakas ng mga Duterte na pipigil sa atin na i-call out, patikutin yung kasalanan ng Pangulo. No? Pareho naman sila dyan na mayroong pananagutan sa corruption at dapat ding ilinaw natin yun sa publiko. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!